Ang pelikulang ito ay sobra sa intensity, hindi para sa may sakit sa puso, o matatakutin sa matataas, kaibigan. Kung ikaw ay may sakit sa puso o mahina sa matataas na lugar, mabuting huwag mo itong panoorin, dahil ito'y sobrang intensidad. Magsisimula ang kwento kay Becky, ang asawang si Dan at kaibigan na si Hunter. Umakyat ng bundok sa hindi inaasaan pangyayari sa kanilang buhay, si Dan ay nahulog lumagapak sa lupa. Pagkalipas ng ilang taon sinikap ni Becky na kalimutan ang masaklap na pangyayari sa kanila ng asawa at kaibigan. Isang araw si Hunter ay nagpunta sa kanyang kinaroroonan upang ikayatin umakyat sa isang abandonadong TV tower na may 200,000 ang taas. Pinakita ni Hunter kay Becky sa kanyang telepono ang larawan na balak nilang akyatin, ngunit tinanggihan ito ni Becky dahil sariwa pa sa kanyang isipan ang nangyaring trahedya isang taong nagdaan. Kinabukasan, kinausap ni Becky si Hunter na pumapayag na ituloy ang plano nilang umakyat sa tower na 2,000 ang taas, sa inaakalang makakatulong sa sarili upang maka-move on, tumakay sa truck, at naisipan ni Hunter mag-video upang i-upload sa kanyang YouTube channel, at pagdating nila sa kanilang destinasyon. May problema silang nadatnan, kailangan nilang maglakad ang gate patunga sa tower ay nakalock, at sa kanilang paglalakad may nakita silang buwitter, na kinakain ang patay na hayop. Dali-dali nilang nilapitan at tinaboy ang buwitter, at si Hunter nakuha pang piktura ng patay na hayop. Ngayon si Becky na pag-isip-isip kung tutuloy pa sa kanilang plano. Ito kaya ay isang masamang pangitahin. Sila'y nagpatuloy sa paglalakad hanggang marating nil ang tower na kanilang aakyatin. Hindi alintana ang panganib na kanilang gagawin. Nakita nila ang tower na balot na ng kalawang at mukhang babagsak na. Sinimulan na nilang akyatin ang tower. Sa kalagitnaan sa pag-awak ni Becky sa bakal bigla itong natanggal, dagdag pa ang malakas na hangin si Becky nagpapanik na. Kinalaunan, narating nila ang gitna at napansin ang lungsod sa di kalayuan. Uminom at nagpahinga muna sila bago nagpatuloy sa kanilang pag-akyat. Pagkaraan ng ilang oras, natapos nilang akyatin ang 1,800 feet at kailangan na lamang akyatin ang natitirang 200 talampakan. Natakot si Becky dahil sa lakas ng hangin, kinakalawang na kondisyon ng tore. Hiniling niya kay Hunter na bumalik na sila, ngunit sinabihan lang siya nitong magpatuloy. Si Becky nakiusap na bumalik na lang sila pababa dahil sa sobrang delikado na ang kanilang ginagawa at sa halip makamove on dagdag trauma pa ang nangyari sa kanya. Hindi nakinig si Hunter sa kanya at sinabing magpatuloy sila sa pag-akyat dahil malapit na sila sa tuktok. Tagumpay silang nakaakyat sa dulo ng tore at nagsimulang kumuha ng mga litrato at video. Hindi na kontento si Hunter kaya kinuha niya ang kanyang drone upang makakuha ng mas magandang shot. Pagkatapos, binigay niya ang kontrol kay Becky at pinitin ang sarili mula sa pasamano upang magpasikat. Umakyat din siya pabalik at inutusan si Becky na gayahin ang kanyang ginawa. Tumanggi si Becky subalit hindi kayat siya ni Hunter at pinahayag na ito lang ang tanging paraan para malampasan niya ang kanyang takot. Hinawakan ni Becky ang kamay ni Hunter at dahan-dahang binitin ang sarili sa tore kasabay ng pagkuha ng selfie ni Hunter at hinila si Becky bago patuluyang dumulas ang kanilang mga kamay. Sa sumunod na eksena, tinapo ni Becky ang mga abo ni Dan at nagpaalam na sa huling pagkakataon na lumikha ng emosyonal na sandali para sa dalawa. Pagkatapos, nagpasya na silang bumalik kaya ikinabit na nila ang harness. Nauna si Becky ngunit sa sandaling siya ay bumaba, biglang naputol ang hagdan dahilan upang siya'y mahulog. Buti na lamang ay nahawakan ni Hunter ang lubid at nagawang hilahin pabalik sa taas si Becky. Nang makabalik sa taas, tumawa pa sila na parang mga baliw. Subalit mabilis na kumupas ang kanilang tawa nang mapansing wala na doon ang hagdan. Ang kanilang bag na naglalaman ng tubig at mga supply ay nahulog din sa disk. Nahanap nila ang binocular at flare gun sa tore ngunit wala din itong silbi. Nagsimulang magpanik si Becky ngunit pinakalma siya ni Hunter at sinabi na ang tunog ng pagbagsak ng hagdan ay maaaring narinig ng isang tao. Habang nag-iisip ng paraan para makaalis sa sitwasyon, napansin ni Hunter ang isang malaking hiwa sa binti ni Becky kaya agad niyang itinali ang kanyang damit sa sugat. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang magtanong si Becky kay Hunter kung bakit siya nagpasyang mag-vlog. Sumagot si Hunter na sinimulan niya ito dahil kay Dan at nagsimulang maghinala si Becky. Pagkalipas ng ilang oras, tiningnan ni Hunter ang kanyang telepono at naalala ang pag-post ng larawan ng hayop. Naniniwala siya na merong signal sa ilang bahagi ng tore. Nakaisip siya ng ideya kaya naghanda siya ng post na humihingi ng tulong, itinali ang telepono sa lubid at binaba ito sa abot ng kanyang makakaya
Umaasang makakasagap ito ng signal para ma-upload ang kanyang post, subalit nabigo ang kanilang pagtatangka. Sa kabila nito, kumpiyansa silang merong signal sa ibaba at nagpa siyang itapon ang cellphone para ma-upload ang post. Inilagay ni Hunter ang kanyang cellphone sa kanyang sapatos at tinakpan ito ng kanyang medyas at push-up bra. Pagkatapos nito, tinapon nila ang sapatos at naghintay. Biglang napansin ni Becky ang isang 143 na tattoo sa paa ni Hunter. Nabunyag na ginamit ni Dan ang code para ipahayag ang kanyang pagmamahal. Makalipas ang ilang sandali, napansin nila ang isang lalaki at aso sa paanan ng tore. Sumigaw sila para humingi ng tulong ngunit hindi naririnig ang kanilang pagsigaw. Makikitang nawasak ang cellphone ni Hunter na nagpapahiwatig na nabigo ang kanilang plano. Nagpasya si Becky na gamitin ang flare gun ngunit pinigilan siya ni Hunter dahil hindi mapapansin ng lalaki ang flare sa araw. Samantala, napansin din nila ang ibang kalalakihan na naghahanda para sa isang okasyon. Balak nilang gamitin ang flare gun sa gabi upang madali itong mapansin ng mga lalaki. Kinagabihan, pinaputok nila ang flare gun at sa kabutihang palad, napansin ng mga lalaki ang flare at pati na ang mga babaeng humihingi ng tulong. Agad silang lumapit sa kotse ni Hunter na ikinatuwa ng mga babae, subalit sa halip na iligtas sila, ninakaw lang ng mga lalaki ang sasakyan at nagmaneho palayo. Naging emosyonal sina Hunter at Becky at kailangan nila ngayong makahanap ng bagong solusyon. Kinagabihan, nagtanong si Becky tungkol sa tattoo ni Hunter kung saan pinaalam niyang nagkaroon siya ng relasyon kay Dan sa loob ng 6 na buwan. Humingi siya ng tawad kay Becky dahil umibig siya sa kanyang nobyo at nagkasala. Minahal niya si Dan ngunit mas mahal ni Hunter si Becky kaya tinapos niya ang kanilang pagsasama. Kinaumagahan, tumunog ang alarm ng cellphone ni Becky na nagpapahiwatig na 24 oras na ang nakalipas mula nang hinagis nila ang cellphone ni Hunter. Dahil uhaw na sila, nagpa siyang bumaba si Hunter sa disk para kunin ang kanilang bag. Itinali niya ang isang dulo ng lubid sa tore at kabilang dulo naman ito sa kanyang katawan. Inumpisahan niyang bumaba ngunit hindi pa rin siya umabot sa disk. Ngayong wala na siyang ibang pagpipilian, binuksan niya ang kanyang harness at naglambitin sa lubid gamit ang isang kamay at nag-swing papunta sa disk. Kinuha niya ang bag at uminom ng tubig mula dito. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang selfie stick, ikinabit ang bag sa lubid at kumapit dito. Hinihila ni Becky ang lubid habang umakyat naman si Hunter. Malapit na sana siyang makarating sa itaas, ngunit nadulas ang kanyang kamay at siya'y nahulog. Sobrang kinabahan si Becky at nang tumingin siya sa ibaba, gumaan ang kanyang loob nang makitang hawak-hawak pa rin ni Hunter ang bag. Subalit nasugatan ang kamay ni Hunter kaya inipon ni Becky ang kanyang buong lakas upang hilahin si Hunter. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsulat si Becky ng tulong na ikinabit niya sa kanyang drone at nagpa siyang ipadala ito sa motel. Sa kasamaang palad, hindi nakapaglakbay ng malayo ang drone dahil naubusan ito ng baterya kaya napilitan silang pabalikin ito. Matapos na muling mabigo sa isa pang pagkakataon, nawala na sila ng pag-asa. Kinagabihan, nanaginip si Becky tungkol sa mga vultures na kinakain ng katawan ni Hunter. Agad siyang nagising at na-realize na isa lamang itong bangungot. Kinaumagahan, napagtanto ni Becky na maaari nilang i-charge ang drone gamit ang ilaw sa tore. Pagkatapos, umakyat siya sa poste at isinaksak ang charger ng drone, ngunit ito ay sobrang maluwag. Bilang resulta, kailangan niyang hawakan ang charger hanggang sa ito ay ma-fully charge. Sa gitna ng matinding init at patuloy na pag-atake ng mga vulture, hindi siya nagpatinag dito ngunit nahulog niya ang bag hanggang sa ibaba ng tore. Pagkaraan ng ilang sandali, napuno na ang baterya ng drone at bumaba na si Becky. Hindi nagtagal, pinalipad nila ang drone patungo sa motel, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nabangga ito ng truck at tuluyan ng nasira ang drone. Nawala na ng pag-asa ang dalawa dahil wala na silang ibang opsyon para makaligtas. Kinalaunan, isang bagyo ang mas lalo pang nagpalubha sa kanilang sitwasyon. Pagod na si Becky at gusto nang matulog, ngunit pinagbawalan siya ni Hunter dahil baka atakihin siya ng mga vulture. Hiningi ni Becky ang sapatos ni Hunter upang ihagis muli ang kanyang cellphone, ngunit sinabi ni Hunter na hindi niya ito magagawa dahil ang kanyang sapatos ay nasa kanyang paa sa ibaba ng disk. Dito nabunyag na hindi nakahawak si Hunter nung siya'y nahulog at sa halip ay nahulog siya sa disk at namatay. Ang bag na lamang ang nahila ni Becky at nabubuhay na lamang siya ng mag-isa simula noon. Nakakalungkot na halusinasyon na lamang ni Becky ang nakikitang presensya ni Hunter. Sa gabi, nagawang makaligtas ni Becky sa bagyo at nag-record din siya ng isang video para sa kanyang ama kung saan ipinahayag niya ang kagustuhang makauwi sa bahay. Sa kabilang banda, ang kanyang ama ay nag-alala rin para sa kanya. Kinabukasan,
Napansin ng Vulture ang panghihina ni Becky at sinimulang kainin ang kanyang mga sugat. Sabay na hinuli ni Becky ang ibon at hinampas ang ulo nito sa ibabaw ng metal. Kinain niya pagkatapos ang laman ng Vulture para mabuhay. Nang makakuha ng sapat na lakas, itinali niya ang sarili sa lubid at bumaba sa disk kung saan nandun ang katawan ni Hunter. Kasunod nito, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ama at inilagay ang telepono sa sapatos ni Hunter. Pinasok niya ang sapatos sa loob ng katawan ni Hunter at hinulog ito sa ibaba. Kinagabihan, natanggap ng ama ang mensahe at agad na tumawag sa 911. Agad siyang pumunta sa lugar at nakitang merong dalang bangkay ang mga pulis. Nang makita ito, napaiyak siya sa pag-aakalang ito ay si Becky, ngunit hindi nagtagal, gumaan ang kanyang loob nang makitang buhay ang kanyang anak. Sa huling eksena, muling nagsama ang mag-ama at nagdalamhati sa pagkamatay ng kaibigang si Hunter.